Hello everyone, for today's video, time check muna tayo. Ngayon ay super aga tayong nagbukas. And ang oras natin ay, tingnan natin kung anong oras. Today pala mga kasari is Tuesday. Sana maganda ang bentahan natin ngayon kasi kahapon Monday medyo matumal. So ngayon ay, time check tayo, 8:27 pa lang po mga kasari at kanina pa po tayo nandito sa ating tindahan. Super early po tayong nagbubukas. So, ang aking New Year's resolution, ano ba ang mga New Year's resolution nyo dyan mga kasari? Ako, ang aking number 1 na New Year's resolution ngayong 2025 ay sana magampanan kong magbukas palagi ng maaga. Ayan. So, shout out dyan sa mga kasari-sari natin dyan. Super aga lagi at consistent na pagbubukas ng maaga sa inyong mga tindahan at sana maging consistent din ako this year. Yun po ang aking New Year's resolution na maging maaga na po ako magbukas, lalo na po napakarami na nating mga kapitbahay na sari-sari store din. Ayan, shout out po sa inyong lahat. So for today's video mga kasari, paano ba natin gawing attractive ang ating tindahan this 2025? Ayan po yung ating title for today's video. Para sa akin mga kasari, meron lang po akong idadagdag na konti para magiging more attractive po ang ating tindahan this 2025. Kasi naging attractive na din nung past years like 2024, 2023, pero mas maganda pong dagdagan natin ng konti ang atraksyon ng mga customer natin dito sa ating tindahan kasi po marami na tayong mga kakompetensya at sila po ay talagang merong katabi ako dito na 24 hours. Talo po ako kasi 24 hours siya. Ako hindi ko kaya. Sila ay may mga tauhan. Kaya okay lang sa kanilang mag 24 hours. Kaya ako, ang aking New Year's resolution ay sana magiging consistent ako na magbukas lagi ng maagang maaga. As in early. Kasi meron tayong kasabihan na early birds catches more worms. Kaya pag maaga ka, mas marami kang makukuhang customer. So ngayon, ng araw ba ngayon, today is Tuesday, so start pa lang ako, today pa lang talaga ako naging maaga. So sana tuloy-tuloy na maaga ako magbukas para po masasanay si customer na maaga pa ang Jenny Store bukas na. Kasi lagi po silang nag-aatubiling pumunta. Yun ang mga disadvantage mga kasari kapag ang inyong tindahan ay pareha sa akin na late nang magbukas. Ang disadvantage is parang mag-aatubili si customer na pumunta sa inyong tindahan kasi na wala pa, sarado pa yan, di pa yan bukas, mga ganun. Kaya gusto ko iwaglit sa isipan nila or tanggalin sa isipan nila, baguhin ang mga isipan ng aking mga customer na mag-isip sila, ay, sarado pa yan. Gusto kong baguhin sa isipan nila na, ayun, pag pumunta sila dito ay lagi na tayong bukas. At wish ko lang din na lagi tayong good health para lagi tayong makapagbukas ng maagang maaga. Ayan. So, paano ba natin gawing attractive ang ating tindahan? Ayan, isa lang po simple tips this 2025. Lagi po natin panatilihing malinis, maayos ang ating mga paninda. Visible sa lahat ng mga customer. Laging makikita ni customer yung mga hinahanap nila. Yun lang yung aking simple tip. Kasi meron akong mga nakikitang mga vlogger dyan na although marami nga silang mga paninda, pero pagtingin naman sa paligid is super kalat naman, diba? Kasi meron tayong mga kapitbahay dito na naka-aircon, very, kumbaga, organized talaga ang kanilang mga paninda. And then, syempre, pagpasok nila sa customer, aircon pa. So, very, kumbaga, maganda ang pakiramdam ng mga customer kapag papasok sa kanila. And then, tabihan natin ang area niya, ang kanyang store ng makalat tayo, marami tayong alikabok sa tindahan, may kung ano-anong mga nakapatong na hindi naman dapat sa mga paninda. So, parang ang pangit tingnan talaga mga kasari. Hindi walang atraksyon ang inyong tindahan kapag sobrang makalat naman tingnan. Kahit sabihin natin na napakarami pa natin kailangang ayusin ng mga paninda, mga box dyan. So, isi-to-it din natin kasari na i-file lang natin yung box sa side na hindi naman parang sa mata, pangit tingnan sa mata na nakakalat ang mga paninda mo sa inyong area. Ayan. Kung sa hindi mo pa nalagyan yung mga istante mo, kasi lang natin mga kasari na sobrang makalat talaga ang ating tindahan kasi nga para maging attractive ang ating tindahan all the time. Kahit pa sabihin natin na tayo ay namimili
nandyan yung mga pinamili natin. Ilagay lang natin din sa side na hindi tayo maging makalat. Kasi nga, ganito yung mga kasari eh. Ang isang mamimili, parang magkaiba-iba kasi yan sila ng tingin sa isang tindahan. Merong ibang mamimili na ayaw natin dyan, huwag tayong pumili dyan kasi sobrang kalat ng tindahan na yan. Parang hindi magandang tingnan dahil sobrang kalat, hindi nila mahanap ang kanilang bibilihin. May mga ganong mga customer, lalo na kung may mga katabi kang kagaya ko dito. So, walang problema doon sa mga sari-sari store na talagang nag-iisa ka lang, wala kang katabi, kahit anong kalat pa dyan, basta nandyan na yung mga paninda ay okay lang. Pero kapag meron kang mga kagaya ko dito na talagang grabe, super organized ang mga tindahan, may mga pamilihang mga malalaki. So kaya iniiwasan ko dito sa aking tindahan. Kahit maliit itong tindahan ko mga kasari, ay see to it na maganda naman tingnan, maayos, kumpleto, malinis, at walang mga kalat. Kung meron man ako mga boxes, nakikita nyo, nakalagay lang yan sa side. Kung hindi ko pa kaya siyang gawin, hindi ko muna binubuksan. Isa-isa ko lang yung bubuksan, basta pag natapos ko namang buksan mga kasari is, i-throw away ko kaagad yung part ng nakabukas. Kung tapos na, inililigpit ko kaagad. Hindi ko hinahayaang na dyan lang kalat. Kasi nga, para maging attractive palagi ang ating tindahan. Kahit sabihin na natin na may naayos tayo, may isang box tayo na nakabukas dyan, tapos may mga tali. Kunin muna natin yung tali, tapon muna natin, tapos at least maaliwalas ang pagtatrabang workplace mo na tinatawag is pagbukas mo sa box mo, yan lang yung munang makalat. Yan lang yung walang kalat. Yun lang kukunin mo, isa-isa mo ilagay sa mga estante mo. And then bago yan mga kasari, bago mo pala yan ilagay sa estante mo, or kung nailagay mo na ang isang box na to, pagtapos mo may display lahat ang mga paninda mo, mag-pricing ka na rin mga kasari. Ilagyan mo ng mga presyohan. Para hindi mo rin makakalimutan kung magkano. Kasi meron tayong ugali na namili tayo, din-display natin, and then nakalimutan na natin na wala pa palang presyo yun. Hindi naman lahat ng paninda natin ay memorize natin, di ba? Meron talaga ako, may ilan-ilan na mga paninda na nilalagyan ko ng tag price. Kasi may iba din na hindi ko pa memorize. Kahit na sobrang tagal ko na nagtitindahan, hindi lahat ng paninda ko ay memorize ko yung presyo. Lalo na ngayon na may mga paiba-ibang nagpagtaas at nagbabago na yung mga puhunan nila, kaya dapat din, lagi din nating i-update yung paglalagay ng mga tag price sa ating mga paninda. O diba? So yung mga attraction na sinasabi ko mga kasari, dapat panatilihin natin yan kasi meron tayong mga kakompetensya nga, hindi lang tayo ang nagtitindahan. Merong mga customer na mga masyadong maaarte. Shout out sa aking mga customer dyan. Merong mga customer na maarte, ayaw nila ng makalat. 8 pesos. So, ayan mga kasari, no? Ayun. So, next ko na video mga kasari, gusto kong i-share sa inyo yung mga presyohan dito sa lahat ng aking mga paninda, section by section. Kasi nga, nagbabago na. Yung si customer, bumili sa akin ng downy, ganitong downy. Ayan. So, nagtaka siya, 8 pesos na ako ang presyohan mo. Kasi nga naman ito mga kasari, 38 na ang kalahati nito. So, comment down below, 38 ang kalahati, magkano ang bentahan nyo sa downy. So, akin dito ay 8 pesos na. Last year, 7 pesos lang ako sa mga downy. Pero ngayon, tumaas, nagiging 38 pesos na siya. So, 8 na ang bentahan. At yun mga kasari, ay next ko na video, i-upload ko sa inyo yung mga presyohan per section ng aking mga paninda dito sa aking tindahan. Kaya abang-abang kayo dyan. Kung yung mga kasari kong mga baguhan pa dyan, ito ay bagong updated ng mga presyohan dito sa aking tindahan. I-update ko kayo next ko na upload. But for today's video, tapusin muna natin yung attractiveness sa ating mga paninda. Yun nga. Yun lang naman, simple lang mga kasari. Panatilihing maayos, malinis, well-arranged, per items ang inyong mga paninda, and then linis-linisan nyo, pagpagan nyo ng mga alikabok, diba? Kasi yun pa lang is bukod sa maayos ng pagka-arrange mo, and then malinis, attractive na yun. Yun na yung isa ka way na attractive na ang iyong tindahan kahit hindi ka pa aircon katulad ng iba. Shout out dyan sa mga aircon ko ng mga sari-sari store owner. Congratulations at malamig ang inyong area. Ayan. Kasi kung malamig din ang yung tindahan, maganda ang tindahan mo at yung syempre yung mga paninda mo less alikabok kasi nga naka-aircon ikaw, diba? Most probably yung tindahan na naka-aircon ay close, hindi talaga widely open. Sa akin ay open dito, may mga bigas ako. Ayan, for today's video mga kasari, update ko rin kayo sa aking mga paninda. Ano na ba mga paninda meron ng ating tindahan for today's video? Ayan, so, bagong update ang ating bigas for today's video. Ayan.
Super aga tayong nagbukas kasi marami tayong mga delivery ng mga rice. So, ito yan sila. So, update ko kayan sa mga presyohan dyan. Next ko na-upload. And eto, na-display ko. Yung mga nandito pala mga kasari, ayan o. Wala na po. Malinis na po ang ating area dito. Wala na yung mga boxes. Naiayos ko na po lahat. Wala na po tayong mga kalat dyan. Wala na as in. And yon ayan. O, diba? So, dito nilagay ko yung pang mga malalaki ko na mga curls dyan. Bukod sa meron tayong mga curls dito sa harapan. And dito na side, ayan, meron din tayo dyan mga chichirias. And yung mga iba ko na mga glass ko dyan sa taas ay puno na po mga kasari. Ayan o. Puno na dyan sa 3 box na pinamili natin online. At yung ating mga, lahat ng mga paninda ko ay almost updated lahat mga kasari. And yung pinakita ko sa inyo yung itlog ko, ayan na lang po. Wala na yung nandun sa ibabaw. Ayan, malinis na dyan. Ayan ang ating itlog at bibili na naman tayo ng panibago. Meron na pala tayong sibuyas at saka kamatis. Thanks God naman at si kamatis from 200 down to 150 per kilo na ngayon. Pero ito naman si sibuyas ay medyo mataas. 150 per kilo si sibuyas ngayon. So ito, ayan. Marami tayong mga fudgy bar dyan. Mga snack section natin ay puno. Marami tayong mga stocks and may darating na naman tayo na delivery kasi gumawa na naman ako ng order kagabi sa ating online na suki. Ayan, to be delivered this coming Friday na naman yon mga kasari at marami-rami yung in-order ko. Ayan. So, ito ang ating tindahan for today's video. Ang malinis, maayos, organized na. Inaantay na lang natin si customer na lalapit sa ating tindahan. And sana God bless for today's video. God bless sa ating lahat, sa ating mga sari-sari store. At sana magkaroon tayo ng maraming benta for today's Tuesday. Thank you so much once again for watching again. And maraming salamat. God bless and see you on my next videos. Bye-bye po.